Tayo manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang bawat isa sa amin ay lubos na nalulugod, natutuwa sa ginawa mo sa aming kalagitnaan, sa ginawa mong pagtatagumpay sa crusade 2 gabi dyan sa lugar ng Buruanga. Ang utos mo ay buhay na walang hanggan, kung kaya't kami ay hindi nagdalawang isip na magpasya, na pumariyan at makaisa sa utos na ito na iyong ginawa sa iyong lalaking lingkod. Kaya narito ang bunga at ang kagalakan, ang tangkas ng kagalakan ay aming daladala sa lugar na ito, na aming ibinabalita sa aming mga kapatiran, tunay na sa lugar na iyan ay dinadaluyan ng gatas at ng pulot. Kaya ngayon ay aming narinig ang ilang mga patotoo at ang higit naming nakita na narinig ay ang kagalakan ng kanilang mga puso sa kanilang pagsunod. At ito ang buhay na walang hanggan, na patuloy naming makilala ang aming Panginoong Yesus bilang aming Panginoon, tagapagligtas, manggagamot, at sariling tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat sa aming mga kapatiran na hindi rin nagdalawang isip na maggasik ng binhi. At ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam ng bawat puso, ng bawat isa. At ang iyong pangako sa bawat isa sa amin, ikaw ang siyang sa amin ay magiging tagapagbigay ganti. Kaya maraming salamat sa kagalakan na inilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin, at ang bawat isa na naririto ay nakikigalak sa kagalakang ito na ginawa mo sa aming kalagitnaan. Ito ang pananampalataya na aming nais na manatili sa puso at isipan maging sa aming mga anak. Sapagkat ito ang isang bagay na nakabibigay lugod sa iyo. Aanin namin ang karangyaan, aanin namin ang kayamanan, aanin namin ang maraming bagay na karangyaan ng sanlibutan ito. Kung ang amin namang kaluluwa ay mapapahamak, ano ang aming papakinabangin? Kaya sa ganitong bagay kami nagagalak, kami natutuwa. At ito yung aming inilalagay sa puso at isipan ng mga bawat kabataan, na makita nila na walang pwedeng maipantay, maitumbas sa kadakilaan ng mga bagay na ito na ginagawa mo sa aming buhay. Ikaw ay naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay, upang iwasak mo ang lahat ng gawa ng dyablos sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, sapagkat ikaw ang bumuo ng aming kasaysayan dyan sa lugar ng Buruanga. Lahat at ang bawat isa sa amin ay kabahagi sa utos na ito na ginawa mo sa aming buhay. Kaya ilagay mong patuloy ang kagalakan, hindi lamang sa mga humayo, kundi sa bawat isa na aming kapatiran na nagagalak, natutuwa, gawin ang iyong kalooban. At katulad ng awit, ibabalik namin sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian, sa iyo magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Nang tawagin ang pangalan ni Basil ay nagkatuwa ang lahat. Pangalan pa lang ang nakarinig ay talaga namang nagkakatuwa na. Iba ang ngiti ni Faith. Si Faith nga ba? Kay Faith na mukha ako na si Faith ang nakita ko. Tuwang-tuwa sa kanyang Tito Basil. Lagi nating tatandaan, you are a problem solver. Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos upang maging tagasulba ng problema. At ang buhay ay walang kalasa-lasa kung wala kang problema. Walang anong tawag doon?
Kapag wala kang problema, kapag wala kang hamon sa iyong buhay, ang iyong buhay ay walang kasigla-sigla. At lagi nating tatandaan, your decision will decide the quality of your life. Ang inyong pagpapasya, ito ang magde-decide, ito ang magpapasya ng iyong kagalakan, ng iyong pagtatagumpay sa buhay na ito. Kaya sa bawat hamon ng buhay, maging sa personal na hamon ng buhay, masarap yung ikaw ay nagiging taga-solba, taga-resolve ng problema. At maging dito sa ating spiritual na bagay na ating hinaharap, dito sa lugar ng Buruanga, ang bawat isa sa inyo yung nag-decide. Yung mga sumama, kayo ay nag-decide. Kayo gumawa ng pagpapasya. At yung mga hindi sumama, ganun din kayo. Gumawa rin kayo ng pagpapasya. Ang inyong pasya, huwag kayong sumama. At sa hindi ninyo pagsama, kayo'y nagasik ng lahat ng uri ng binhi na pwede ninyong iasik. At kung kayo ay aware, kung iyan ay ginawa ninyo sa pananampalataya, ang kagalakan ng mga sumama ay magiging kagalakan ninyo. Ang kanilang mga patotoo ay pawang magiging patotoo ninyo. Ang dahilan, ang sabi sa banal na kasulatan, ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang katawan. At sa isang katawan ay napakaraming bahagi. Sa makina, ayon doon sa aming ang bahagi ng makina para umandar, ito'y halos mahigit o 5,000 o 3,000 mahigit. Sa ating katawan, napakaraming bahagi. Sa panglabas, ang nakikita natin na bahagi ng ating katawan, mayroon kang mata, mayroon kang ilong, mayroon kang bibig, mayroon kang tenga, mayroon kang kamay, mayroon kang paa, lahat. At ang lahat na panglabas na kaanyuan, ito'y madaling gawan ng solusyon kapag ito'y nagkaroon ng problema. Ang napakahirap gawan ng solusyon ay yung maliliit na bagay na nasa sa loob. Kaya ang higit nating minsan na pinagtutuunan ng pansin ay yung mga panlabas. Subalit kinakailangan higit nating pagtuunan din ng pansin ay yung mga panloob na bahagi ng ating katawan. Ganon ang church. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi. At sa bawat pagpapasya na iyong ipapasya, ay kinakailangang maliwanagan mo at maunawaan mo kung ano yung role na iyong gagawin, at sa bawat bagay na iyong gagawin ayon sa sinabi kanina, gawin mo ang lahat ng iyan hindi sa tao, kung hindi sa Diyos na para bagang siya ang iyong pinaglilingkuran. At kapag ito'y iyong ginawa, tandaan mo, ang iyong kagalakan ay magiging kagalakan ni yaong nagpasya na sumama. Kaya your decision will decide the quality of your life. Naalaala ko lang ito kanina habang ako'y nakaupo dyan. Habang pinakikinggan ko, si Nita, sabi ko, wow, para akong nakikinig sa isang doktora. Para kang naihele. Napakamalumanay. Dalagang-dalaga ang boses. Kaya makikita ninyo, without Goliath, David will remain a shepherd. Kung wala si Goliath, ang higanting Goliath na nakaaway ni David, si David ay mananatiling isang tagapag-alaga ng tupa. Kung si Basil ay hindi nagpasya na sumama,
Hindi natin maririnig yung kanyang patotoo. At marami ang mahihirapan sa amin. Sapagkat sa kaloob na mayroon siya, masarap magluto. Pagka kami kumakain at kami nag-uusap tungkol sa masarap na pagkain, ang bukang bibig ni Aser, ni Renz at ni Jeff, Tito Basil niya. Masarap magluto, masarap kumain. Kaya makikita natin dito, alisin mo ang lahat ng problema sa iyong kapaligiran at ang iyong buhay ay walang magiging boring, ay magiging boring na boring. Walang hamon. Maraming problema at sa bawat problema, ito ang nagdadala sa atin ng promotion. Kapag ka naresolba mo ang isang problema, makikita mo, masarap ang iyong pakiramdam. At alam niyo ba, na yung mga nagiging bilyonaryo, yung mga yayaman, sila ang mga nakakaresolba ng malalaking problema. Kaya masarap na maunawaan natin na bilang anak ng Diyos, ikaw ay tagasolba ng problema. Habang ako'y nakikinig, si Sarah pala ay naging giant. Siya naging solusyon ni Sedi. At siya rin ang naging solusyon ni Rachel para makasama. Naging bahagi. Nang ibig sabihin, gaano man kalaki o gaano man kaliit, siya ay naging bahagi ng solusyon. At ito ang masarap na ang bawat isa sa atin ay maging bahagi ng solusyon. Kaya, every time na magpapasya tayo, o bawat bagay, bawat minuto, hindi ka man magpasya, ikaw pa rin ay nagpasya. And choose, piliin mo na magpasya ng sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ang dahilan sa bawat iyong pagpapasya, God will fight for you. Sabi mo sa iyong katabi, God will fight for you. Ang Diyos ang siyang sa iyo ay magiging tagalaban. Siya ang magiging tagapaghiganti. Siya ang makikipaglaban sa iyo. God will fight for you. Ito yung last lesson. Prayer, a powerful weapon. Kaya makikita natin dito, kasi kaya namin ito sinasabi sa inyo, baka yung iba ay malungkot. Baka pagka hindi kayo nakasama ang inyong kaisipan ay kayo'y naging malungkot. Pero ang totoo niyan, lahat tayo ay bahagi. Bahagi ang bawat isa sa atin, tayo isang church. Ikaw at ako ay nagpasya upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang buhay na may quality. At sa bawat isa sa atin, lagi nating tatandaan, ang pagpunta natin doon ay hindi tungkol sa iyo. Ito'y hindi tungkol sa bawat isa sa atin. Ito'y tungkol sa Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. At siya nakipagbaka sa bawat isa sa atin. Kaya God will fight for you. Prayer, a powerful weapon. Kaya ang sabi ron sa Matthew chapter 14 verse 23, nariyan ba ate? Si Aser at si Renz ay hindi nakasama. Pero ang kagalakan namin ay kanilang kagalakan. Sila ay naging driver, nagatid sa airport. Si Rocky at si Sarah ay hindi nakasama.
Pero si Rocky at si Sarah ay naging driver papuntang Batangas. Lahat ay may bahagi. Kaya ang sabi sa Mateo chapter 14 verse 23, at pagkatapos na mapayapa yaon niya ang mga karamihan ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Ito yung naging sandata ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya makikita ninyo rito, bagamat ang Panginoon siya'y Diyos, bagamat ang Panginoon siya'y Panginoon, subalit ang buhay panalangin ay hindi nawala sa Kanya. Priority pa rin niya sa bawat bagay na Kanyang gagawin bago siya umalis, at bago matapos siyang gawin ang isang bagay na kalooban ng Ama, siya'y dumadalangin. Ang dahilan, alam niya, prayer will protect your dream. Sabihin natin lahat, prayer will protect your dream. Prayer will project your dream. Your prayer will give direction to your dream. Kaya yung panalangin, ito ang magpuprotekta sa iyo. Kapag kayo may mga pangarap, noong nakaraang linggo, ang pangarap ng bawat isa sa amin na nais namin ilagay sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan, nangangarap kami na kami sumakay sa eroplano, nangangarap kami na kami makasakay sa barko papuntang Buruanga. At ang pangarap namin iyon ay aming nagawa, ating nagawa, at bumalik tayo na dala-dala natin ang tangkas ng kagalakan. Kaya kagalakang iyon ay kagalakan ng bawat isa sa atin, sapagkat alam natin walang pinakamahalagang bagay sa silong ng langit kung hindi ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Wala nang papantay doon, wala nang higit pa doon. Iyong kagalingan, iyong mga matang manalabo ay luminaw, ang lahat ng iyan ay kumbaga iyan ay additional lang na bunga. Subalit ang higit sa lahat, ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya makikita natin, your prayer will protect your dream. Ano man ang iyong panaginip o ano man ang iyong pangarap sa buhay, kailangan mo ang panalangin. Ang Panginoong Hesus, bagamat siya Diyos, habang siya ay namumuhay dito sa lupa, hindi niya naiwala ang buhay panalangin. Then project. Siya yung magpo-project. Ano ba sa Tagalog yung project? Kaya makikita ninyo, napakahalaga ng panalangin. At ang panalangin ang magbibigay ng direksyon sa bawat isa sa atin. Kaya ang pinakapangit na buhay, lalo na sa mga kabataan, sa mga lalaki, ay yung buhay na wala kang pangarap. Pag ang lalaki ay walang pangarap sa buhay, huwag ninyong gugustuhin mga babae. Sapagkat ang isang buhay na walang pangarap ay nakalulungkot. Kung ang Diyos ay may pangarap sa iyo, dapat nating tuklasin ang pangarap na iyon at mangarap ka, sapagkat napakahalaga ng iyong dream para sa Diyos. Your prayer will give you direction to your dream, except if you have no dream. If you have a dream, kung ikay mayroong pangarap, mayroon ba kayong pangarap sa buhay? May pangarap ka sa buhay? Anong pangarap mo sa buhay? Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? IT. Ikaw? Makapagpatayan ng sariling bahay. Oo, makapagpatayo daw ng bahay. Ram, anong pangarap mo? Police po. Police. Police. Si Sam. IT. Dati, sabi ni, pag ini-interview ko si Isaac, gusto ko engineer. Nabago ngayon. Ayoko na ng engineer.
Mayroong engineer na mababa ang sweldo, mahirap i-apply. Gusto ko na yung IT. Nakita ko kasi yung IT, nasa bahay lang pero ang laki ng sweldo. Kaya nung mabago ang pangarap at ang course ni Ruth, para kaming nag-iisip, psychology ba si Ruth? Di ba ang sabi, kasi ito yung pinagmamalaki ni Aser ba o ni Renz. Si Ruth daw bandaling matuto sa IT nung mga kasamahan sa... Pero dahil doon sa nakukuha niyang scholar na 40,000, ayaw ko na ng IT. Psychology na lang. Saan kaya na i-apply ang psychology? If you have a dream, at nais mo ng dream na iyan ay maranasan mo, ang susi, pray. Sabi mo sa iyong katabi, pray. Pray. Sapagkat mayroon kang kaaway. At ang kaaway mo ay hindi iyong kapwa-tao. Ang kaaway mo, walang iba kung hindi si Satanas. At si Satanas ay naparito upang pumatay, magwasak at pumuksa. At ang target niya ay walang iba kundi ang iyong pangarap. Namumuhi siya sa isang tao na anak ng Diyos kapag siya mayroong malaking pangarap. At tuwang-tuwa siya sa isang mananampalataya na isiwasi at walang pangarap sa buhay. Kaya mahalaga ang dream. Ang Diyos ay mayroong pangarap sa bawat isa sa atin. Kaya wala kang gagawin kundi pray, pray, pray. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang isang pangarap ng Diyos sa atin ay nasa Isaiah chapter 43 verse 18. Tingnan ninyo yung 43 verse 18. Ang sabi riyan, nakasunod na huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. O bulayin man ang mga bagay ng una. Yung mga nakaraan ay huwag nyo na itong bulayin. Huwag mo nang bulayin, huwag mo nang pagbulay-bulayan ng mga nakaraan. Sapagkat your past is the one of the greatest hindrance to your success. Sapagkat ang nakaraan, ito ang isang hindrance. Ano yung hindrance? Balakid sa iyong hinaharap. Kapag ang iyong nakaraan, ang iyong binulay, ang iyong kahinaan, ang iyong mga maling pagpapasya, at ito nabulay mo, tandaan mo, manghihina ang iyong loob. Mawawalan ka ng lakas. Mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. O bulayin man ang mga bagay ng una, sapagkat alam ng Panginoon, your past is one of the greatest hindrances in your future success. May mga tao na natatalian ng nakaraan. Nang nagsasayawan ng mga lalaki sa Buruanga sa crusade, ang lumalagay sa isip ko, sayang si Carl, hindi na naman nakasama. Hinahanap, sayang si Nelson, hindi nakasama sa Buruanga. Si Nelson pa noong pagka sumasayaw ay nakikita ko, ibang sarap tingnan. Pero hindi naman sayang. Naging bahagi naman kayo. Kayo naman ay naghasik. At inyong paghasik, yan ay kaparehas lamang ng mga sumasama. Purihin natin ang Panginoon. Kaya forget it. Huwag nyo nang alalahanin yan. Sapagkat ang sabi sa 43 verse 19, yan nga.
At pagdating doon sa 22, ang sabi riyan, Gayunmay, hindi ka tumawag sa akin, O Jacob, kundi ikaw ay nayayamot sa akin, O Israel. Nakalulungkot ang ganyang mananampalataya. Kaya ang sabi ng Diyos kay Jacob, hindi ka naman nananalangin. Hindi ka tumatawag sa akin, O Israel. Pag sinabing Jacob at Israel, yun ay lumalarawan din sa mga mananampalataya sa anak ng Diyos. Yung Jacob, yun ang kanyang dating pagkatao. Yung Israel, yun ang kanyang bagong pagkatao. Ikaw at ako, may dalawang pagkatao ka. Mayroon kang old nature. At mayroon kang new nature, divine nature. Mayroon kang carnal nature. Yung carnal nature mo, ito yung bumabatak sa iyo na gumawa ka ng kasalanan. Kaya kapag ka may bumabatak sa iyo upang ikay gumawa ng kasalanan, alam mo kung sino siya. That is your old nature. That is your carnal nature. Subalit dahil sa ikay bagong born again, mayroon kang divine nature. At your divine nature, ang nais niyan, ikaw ay gumawa ng mabuting bagay, ng mga bagay na ikalulugod ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang sabi sa Jeremiah 33:3, Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Iyan ang sabi sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, pray. Kaya John Mark, sabihin mo, pray. Precious, pray. Kasi yan ang sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. If you are not praying, God has nothing to answer. Kapag hindi ka dumadalangin, walang sasagutin ang Diyos sa iyo. Minsan ako'y nag-iisip sa buhay ni Renz. Mahirap pala inakin ng ang seaman. Malayo. Minsan sinasabi ko sa kanya, mag-apply ka na lang dito sa atin. Baka pwede ka sa Coast Guard, pwede ka sa Navy. Hindi man gaanong napakalaki, narito ka naman. Naalaala ko yung laging sinasabi ng aming Mami Oria kapag kami nagkukwentuhan. Ayaw niya ng malalayo ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa sa kanya. Naalaala ko yung sinasabi ng Pastor Boy na minsan, iyong pagkalayo, parang iyang ay katulad sa isang sumpa. There is a course. At minsan hindi ko rin maiwasan na makapagbulay-bulay na marami ang mga nag-a-abroad, lalo't babae. Pag-uwi, o bago umuwi, wasak na ang pamilya. Hindi nila kaya. At iyon ay, minsan ay sabi ko, dumarating sa akin. Kaya, huwag kayong magpapasima ng anak. Gusto lang talaga ni Renz ng seaman. Pero bilang magulang, parang naiisip ko, yung laging naririnig namin sa aming nanay. Kaya ang sabi riyan, call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka sa akin. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin, hello God. At ako'y sasagot sa iyo, hello man. Ang isa sa mga kahinaan ng mananampalataya ay walang iba kung hindi ang pagtawag sa Panginoon. Ang prayer.
Kaya call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Hindi lahat ng bagay ay nalalaman mo. Mayroong higit at mayroong higit na dakila na sagot ang Diyos sa iyo kaysa sa iyong nalalaman. Kaya ang sabi sa atin, call unto me, pray. Kaya sa subay, pray. Sa kinagatan, pray. At sa bawat isa sa atin, pray. Ito yung ating sandata na panlaban natin sa gawa ng kaaway. Purihin natin ang Panginoon. Kaya doon sa Esther chapter 3 verse 7, itong si Reyna Esther, ang aklat ng Esther, ay makikita ninyo ang kasaysayan. Ito ay isang kasaysayan na nag-isip ng masama ang kaaway sa kanya. Subalit ang masamang inisip ng kaaway para sa kanya, nang siya'y manalangin, nang siya'y mag-ayuno, ay binaligtad ng Panginoon na iyong masamang iniisip sa kanya, ito ay nangyari sa kanyang kaaway, at iyong mabuting plano at bagay, ito naman ang nangyari sa kanya. Kaya ang sabi diyan, nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan ng 12 taon ng Haring Asasuero, kanilang pinagsapalaran ang mga pur sa harap ni Aman sa araw-araw at sa buwan-buwan hanggang sa 12 buwan na siyang buwan ng Adar. Mayroon pa bang kasunod? Kaya makikita natin dito, sa kasaysayang iyan, inisip ng kaaway na lipulin ang lahat ng Hudyo. Pag nakakabasa tayo ng salitang Hudyo sa Bible, ito'y lumalarawan sa bawat isa sa atin sa mananampalataya. Kaya ang jablong si Satanas nais lipulin ang lahat ng Hudyo. At halos ang lahat ng Hudyo at si Mordecai bilang leader, nang malaman ito na papatayin lahat ng Hudyo, siya'y sumigaw ng panangis. Ibig sabihin siya'y nanalangin ng buong higpit. At si Esther na bilang reyna ay nakasiting pretty lang. Minsan ang bawat isa sa atin kapag ka nakikipagbaka ang ating kapatid, yung iba'y sitting pretty lang. Para bagang walang pakikipagbaka. Sa isang sambahayan, mayroong talagang isa na nilalagyan ng Diyos ng yung bang ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu ay halos nakikipagbaka kapag ka mayroong labanan sa isang sambahayan. Nakita ko sa sambahayan ni Erwin, si Erwin ang halos isa sapagkat siya may karanasan. Kaya ang Reyna Esther na ito, sapagkat siya ay reyna, siya ay sitting pretty lang. Subalit, nagsalita sa kanya si Mordecai na ang sabi, huwag mong isipin na kapag ka nilipol ng ating kaaway, ang ating mga kasama o ang ating mga kapatid, ikay maliligtas dyan. At yung salitang iyon ay biglang nagpagising ng kanyang pag-iisip. Kaya pagka tayo may pakikipagbaka, pagka tayo ay mayroong nakikita kayo sa chat group, pakipray po ito, huwag kayong mag-isiwasi. Pag sinabi rito, ipanalangin po natin si Lim, huwag tayong mag-isiwasi. Idalangin lahat. Sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay dinirinig ng Panginoon. At sasabihin mo, ay hindi naman po ako matuwid. Hindi ka matuwid sa iyong paningin, subalit tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ng dugo ng ating Panginoong Yesus. We are righteous because of what Jesus did at Calvary. Kaya ang sabi riyan, ang Reyna Esther na ito ay nagpasya. At sa kanyang pagpapasya, ang sabi niya, o sige, idalangin ninyo ako. Pisanin mo ang lahat ng Hudyo. Ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong magsikain. Huwag kayong magsiinom sa 3 araw at 3 gabi. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mga aayuno. At ito yung kanilang ginawa. Kaya tandaan ninyo,
prayer is a powerful weapon. Huwag tayong magiging kapag ka mayroong panawagan. Gayon din ang paraan sa gayo'y papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Kaya iyan ay naging kabayanihan sa kanya. Pagka narinig yung Esther na pangalan, ang dumarating sa kaisipan niyan, iyan ang kanyang pasya. Matatag siyang magpasya. Ang kanyang pasya ay napakatapang. Ang kanyang pasya ay mamatay kung mamatay. Sapagkat alam niya na kapag siya'y humarap sa hari at hindi siya pinagkalooban ng nilawitan ng dulo ng sedro, ang bunga nun ay kamatayan. Kaya ang sabi niya, ipag-ayunan ninyo ako. At iyan ang ginawa niya at nakita natin sa aklat na iyon. Nang siya'y pumasok sa hari, inalawit ng hari ang dulo ng kanyang setro. Siya'y nakasumpong ng biyaya sa hari. Ganun tayo. Sa tuwing tayo'y dadalangin. At ang ating dalangin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa salita ng Diyos, ilalawit ng Diyos ang kanyang setro. At mararanasan natin ang kaloob, ang biyaya at pabor ng ating Panginoon. Purihin natin. Kaya lagi nating tatandaan, kaya ng Diyos na baligtarin ang nangyayari sa iyong buhay. Kaya itong Esther na ito, matapos siyang dumalangin, nakasumpong siya ng pabor sa hari. At iyong inisip ng kanilang kaaway para sa kanila ay hindi nangyari. At iyong masamang iyon na inisip ng kanilang kaaway, ito ang nangyari sa kanila. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa. Ang iyong mga ginawa sa harapan ng Panginoon, iyan ay nakatala. Kaya ng oras na nais ng lipulin at nais ng patayin si Mordecai ng kanyang kaaway na si Aman, ang ginawa ng Diyos sa hari, hindi siya pinatulog. Hindi siya pinatulog, binagabag siya ng Panginoon. Kaya ang sabi ron, gagamit siya ng tao upang maranasan mo ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Kaya tandaan natin, sa bawat ginagawa nating paglilingkod, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya yung narinig ko kay Nita, ang puhunan lang natin dito ay magkaroon tayo ng isang malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na kaisipan. Sapagkat pagka kay may malinis na puso at kay may malinis na kaisipan, hindi mo makikita ang pawang mga negatibo. Hindi mo makikita ang kahinaan ng iyong kapatid. Hindi mo makikita ang kahinaan ng iyong mga kasama. Malalampasan mo sapagkat ikaw ay mayroong isang malinis na puso. Kaya ang Haring Ahasuero ay hindi makatulog. At sa hindi niya pagkakatulog, pinakuha ang aklat. Pagkatapala tayo hindi makatulog, ang gagawin ninyo, kunin ang aklat. Pinakuha yung aklat ng alaala. Ano ba yung aklat ng alaala, Sedi? Pinakuha. Kunin ang aklat ng alaala. Sa atin, ano yung aklat ng alaala? Kunin ang Biblia. Iyan ang alaala. At nakasulat sa aklat ng alaala ang pangalan ni Mordecai. Kaya kapag kayo ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi ninyo sa dalangin, Panginoon, itala mo, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Kaya ang pangalan ni Art nakasulat sa aklat ng buhay. One thing is sure. Isa ang sigurado. Once na ikaw'y tumanggap sa Panginoon, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Iyan ay assurance. Once na ikaw'y tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ipinahayag ng iyong bibig, sumampalataya ka sa iyong puso, tandaan mo, it is guaranteed. Ito kayo may assurance, mayroon kang buhay na walang hanggan. Sapagkat iyan ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sasampalataya sa iyong puso, ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan at tatanggapin siya bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas, lahat ng iyan, ng iyong kasalanan, ipatatawarin at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang number 1 verse sa Bible, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, na nang tayo'y sumampalataya, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito'y ating inako. Sabi mo sa iyong katabi, congratulations! Ikaw ay sigurado na mayroong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang may assurance ka. Bagamat ang iyong kaisipan ay lumalaban, nagdududa, hindi iyan mahalaga. Sapagkat sa una, hindi mo pa feel, hindi mo pa nadarama. Subalit tandaan mo, it is assure, yan ay assurance. Subalit tandaan ninyo, ang ating kaligtasan o ang ating pagkaligtas ay hindi assurance na ikaw'y magtatagumpay sa buhay sa iyong hinaharap habang ikaw'y narito sa lupa. Ang iyong pagtatagumpay ay nakasalalay isa sa panalangin. Bagamat ika'y ligtas, yes, ligtas ka 100%, subalit tandaan mo sa iyong pakikipagbaka sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat ang bawat isa sa atin ay nakikipagbaka. Ang buhay dito sa sanlibutan sa ibabaw ng lupa ay buhay pakikipagbaka. Kaya ang natutunan natin ng sabi roon, hindi ka binigyan ng Diyos ng isang buhay na libre sa pakikipagbaka. Kundi ikay may pakikipagbaka, mayroon kang problema. Subalit ang pangako ng Panginoon, kung ikay mananalangin, kung ikay sasampalataya sa Panginoon, sapagkat ang pananampalataya, ito nakalulugod sa Panginoon, tandaan mo, ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay magiging higit pa sa mapagtagumpay. Kaya pray. Kaya ang sabi roon sa Esther 9:25 na, ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng sulat ng kanyang masamang banta na kanyang binanta laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay mabitay sa bibitayin. Kaya yung itinayo ni Aman na 50 feet, gaano kataas yung 50 feet, na bitayan para bitayin sina Aman ay hindi nangyari sa kanya kung hindi siya ang nabitay doon. Kaya tinawag ng Diyos sina Aman. Nang makita ng Diyos, nang makita ng hari na ang pangalan ni Mordecai ay nakatala sa aklat ng alaala, nais niya na parangalin siya. Kaya pala, nang tayo at ang iyong pangalan ay isulat sa aklat ng buhay, ang plano at nais ng Diyos sa iyo, ikaw ay kanyang parangalin. Ikaw ay kanyang itaas. Kaya ang sabi niya, tinanong niya yung kanyang kanang kamay. Siya ay parang pinakambantay sa hari, sina Aman. At ang sabi ng Haring Ahasuero kay Naaman, ano ang gagawin
sa isang lalaki na nais parangalin ng hari. Tuwang-tuwa naman si Naaman. Akala niya siya ang pararangalin. Kaya ang sabi niya, ibinigay niya yung pinakamabuti na pwedeng tanggapin ng isang lalaki. At ang sabi ni Naaman, ang dapat gawin sa nais parangalin ng hari, kumuha siya ng isang bihisang napakaganda na katulad ng isang hari. At siya'y bihisan. Pagkatapos, siya'y pasakayin sa isang kabayo na katulad ng isang hari. At pagkatapos, tumawag ng isang pinagtitiwalaan ng hari. At siya'y pasakayin doon. At pagkatapos, sumigaw habang siya'y ipinaparada na nakasakay sa napakagandang kabayo at napakaganda ng bihisan. Sisigaw ang lalaking iyon na pinili ng hari. Ganito ang gagawin sa nais parangalin ng hari. Habang lumalakad ay isisigaw at sasabihin, ganito ang gagawin sa nais parangalin ng hari. At nang marinig ng haring Ahasuero yon, ang nagandahan siya sa idea at ang sabi sa kanya, sapagkat siya yung pinagtitiwala ng hari, magaling ang iyong naisip. Kumuha ka ng napakagandang kasuotan, kumuha ka ng isang magandang kabayo, at gawin mong madali, huwag kukulangin kay Mordecai. Biglang nagulat si Naaman. Akalang babanggitin, gawin mong madali kay Naaman. Pero nung marinig niya, gawin mong madali kay Mordecai, ay itong Mordecai yung ito na Hudyo, ang siyang nais niyang ibitin. Binaligtad ng Panginoon ang plano ng kaaway sa buhay ni Mordecai. Dapat siya'y patayin, dapat siya'y ibitin, subalit hindi pinatulog ng Panginoon ng hari. At nang makita ang kanyang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, katulad ng pangalan mo, nakasulat sa aklat ng buhay, gumawa ka ng kabayanihan, ikaw'y nagasik ng binhi, ikaw'y nanalangin, sasabihin sa iyo ng Panginoon, sasabihin sa kanyang kaaway, sa iyong kaaway, gawin mong madali kay Mordecai, gawin mong madali sa bawat isa sa atin, iyan ang iyong gawin. Kaya si Naaman, bilis-bilis na kumuha ng damit, kumuha ng pinakamagandang kabayo, at binihisan si Mordecai. At matapos bihisan si Mordecai, siya nagsakay sa kabayo. Habang ginagawa ito ni Naaman, galit na galit siya, nagpupuyos ang kanyang damdamin. Sapagkat hindi ito ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya, siya ang pararangalin ng hari. Subalit hindi ganon. Binaligtad ng Diyos. Siya'y gumamit ng tao. Kaya ang Diyos ay gagamit ng tao para tayo kanyang pagpalain. At nang siya'y maisakay sa kabayong napakaganda na may napakagandang bihisan, iginala siya sa buong syudad. At si Naaman na maos sa kasisigaw habang lumalakad, ganito ang gagawin sa pinararangan ng hari. Ganito ang gagawin sa pinararangalan ng hari. Ganon ang gagawin ng Diyos para rarangalin niya tayo sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Purihin natin ang God will reverse it. God will turn it around. Sabihin natin lahat, reverse it. Turn it around. Nang ibig sabihin, ang iyong kawalan ng pag-asa ay magkakaroon ka ng pag-asa. Dati kayo hindi bayan ng Diyos.
Subalit ngayon, kayo ay bayan ng Diyos. Kaya ang sabi ron sa awit 126, verse 1 and 2, nang dalhin muli ng Panginoon yung nangagbalik sa Sion, tayo ay gaya na yung nananaginip na magkagayon na puno ang bibig natin ng pagtawa at ang dila natin ng awit na magkagayon. Sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Kaya iyan ang ginawa ng Diyos sa atin mula sa Buruanga. Ginawan tayo ng dakilang bagay ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon sa iyo, huwag na natin kalilimutan, this year is the year of amazing grace. Ito yung salita ng Panginoon sa atin. God, no. May comma, yes. God, you will become a sign and wonder this year, 2025. Nang ibig sabihin, gagawin ng Diyos na ikaw ay isang tanda na mayroong isang wonder ngayong 2025. Ito yung ating sampalatayanan, ito ang ating paniwalaan. God will make me a sign and wonder this year, 2025. Do you believe it? Again, do you believe it? Sige nga, itaas ninyo ang inyong mga kamay at isigaw ninyo, yes. Go! Yes! I believe it. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, pray. Pray! Nawala. Pray! Hindi, nawala yung naririnig kong batang sumisigaw. Don't cry. Pray. Don't be discouraged. Pray. Do not allow the words of people define you. Huwag mong paniniwala na sinasabi ng ibang tao sa iyo, mga negatibong bagay na ginagawa sa iyo. Ang sinasabi sa iyo, wala ka kwenta-kwentang tao. Hindi ka marunong. Do not allow the words of people define you. Huwag mong paniwala ng sinasabi sa iyo ng kaaway. Ikaw'y napakahalaga sa Diyos. Sapagkat pagkapakikinggan mo ang sinasabi ng ibang tao sa iyo, magkakaroon ka ng self-pity. Mawawalan ka ng pananampalataya. Mawawalan ka ng kalakasan. Ang pakinggan mo ay ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. Pray. Don't let everybody tell you who you are. Pray. Don't let everybody tell what you are or what you can do or what you cannot do. Huwag mong hayaan na ang ibang tao ang bumuo at magsabi kung sino ka, kung anong iyong magagawa at kung ano ang iyong hindi kayang gawin. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ka. Ang Diyos lang ang nagsasabi kung ano ka. Ang Diyos lang nagsasabi kung anong kaya mong gawin at kung anong hindi mo kayang gawin. At iyan ay Kanyang sinasabi sa Kanyang salita. Kaya pray. Just pray. Just pray. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ron sa awit chapter 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble, at tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan, sapagkat ililigtas kita.
at tapos mong makita ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, luluwalhatiin mo, pasasalamatan mo, papupurihan mo ang Diyos na nalumikha sa iyo. Purihin ang Panginoon. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver, and thou shalt glorify me. Kaya, ang Diyos ay mayroong napakagandang plano sa ating buhay. Nais niya lang tayo manalangin. Kaya niyang baligtarin ang sinasabi ng kaaway sa iyong buhay. Pray. Hindi ka kayang talian ng kaaway, lalo na kapag kayo'y dumadalangin. Kaya ang lahat ng trouble sa iyong buhay, ito'y iyong mapagtatagumpayan. It is a new season. It's a new time. Kaya, lagi natin tatandaan, God has a special anointing that is going to place on you. Ang Diyos ay naglalagay ng isang mabuting bagay. Ito ay binabahid niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang utos niya sa Buruanga, ito ay matagumpay. Akala ko ako'y rin na hindi makakasama sapagkat nataon sa aming mankom. Ay 2 beses na akong hindi nakaka-attend ng mankom. Kaya ako hirap nang magpasya. Na-text ko ang aking PSDS, pag may message ko, walang sagot sa akin. Kaya yun, mabuti gumawa ang Diyos ng daan. Kaya nung magkaroon ako ng idea na na-send sa akin ng Pastor Hiner, kinausap ko yung isa. Sagot naman kaagad. Kaya pinadalang ko ng sobrang pera para matuwa. 1 lang ang registration, pinadalang ko ng 2.5. Oh, haya ng 2.5. May pamasahe ka pa, may pampasalubong ka pa sa iyong. At ako'y tuwan-tuwa. Akala ko yung aking eroplano ay masasayang. Subalit hindi hinayaan ng Panginoon sapagkat nagnais ako na makasama. Ano ang tiningnan ng Diyos? The desire of your heart. Kapag ikay mayroong desire sa buhay mo, anumang bagay ang na-desire mo, ang kaaway, tatayuan iyan. Maglalagay iyan ng balakid. At sa balakid na yan, ano ang iyong magiging reaksyon? Huwag kang magiging mabilis sa pagsasalita. Magbulay ka, makinig ka, maging matalas ka sa bawat salita ang iyong maririnig. Sa bawat message na iyong makikita. At maging maingat ka sa pagme-message. Kaya, nang magkaroon ako ng ideas, concept, and insight sa pamagitan ng mga na-send sa akin, ayun, nakasama ako. Your decision will decide the quality of your life. Pray, pray, pray. Kaya, sa lahat ng ating gagawin, mahalaga ang panalangin. Panginoong Jesus, siya'y Diyos, subalit siya'y nanalangin. During His greatest temptation, ano yung greatest temptation sa buhay ng ating Panginoong Jesus nang siya'y nasa laman? Nang ipakita ng Diyos Ama na siya'y ipapako sa krus, na siya'y hahagupitin, na siya'y puputungan ng koronang tinik, na siya'y ilalagay sa hayag na kahiyan, huhubaran siya ng damit, walang saplot, lahat, ipapako sa krus. Matinding temptation, Panginoon, ang sabi niya, kung maaari, huwag kong inuman ang sarong ito. Sa kanyang panalangin,
matinding panalangin, ang kanyang pawis ay nilabas siya ng pawis ng dugo. Tumulo ang dugo bilang pawis. Subalit ang naging sagot ng Panginoon, not my will. Panginoon, wag ang aking kalooban. Kaya mayroong mabigat tayong pagpapasya. Subalit kung tayo'y dadalangin, igagay tayo ng Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari sa akin. At ikaw ay magtatagumpay, ikay magagalak, uuwi ka na dala ang tangkas ng kagalakan. Purihin ang Panginoon.